Pinaghahandaan na ng Department of Transportation o DOTR ang kontrata para sa bagong contractor ng Unified Grand Central Station. Isinasaayos na ang legal termination ng kontrata ng kasalukuyang contractor dahil sa patuloy na pagkakaantala ng proyekto. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bernard? Princess lubos na nadismaya si Transportation Secretary Vince Dizon sa patuloy na pagkaantala ng Unified Grand Central Station na magdurugtong sa LRT1, MRT3, MRT7 at Metro Manila Subway. Dahil dito maghahanap ang DOTR ng bagong kontratista na tatapos sa proyekto upang mapakinabangan na ng mga commuter. Isinasaayos na ng Department of Transportation o DOTR ang legal termination ng kontrata ng kasalukuyang kontratista ng Unified Grand Central Station sa North EDSA, Quezon City na sa matagal ng pagkakaantala ng proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nakipag-ugnayan ng legal team ng DOTR sa naturang kontratista at kasalukuyang pinag-aaralan ang mga alituntunin sa ilalim ng Government Procurement Act. Binigyan din ng kalihim na malaki na ang epekto ng pagkakaantala ng proyekto sa mga motorista at commuter. Pag nangyayari, nakatenga, yung mga ibang mga bakal doon, nakakagat, kinakalawang na, wag ang nagtatrabaho. And yun nga, yung inconvenience sa pedestrian, no? Ang layo ng iniikot, nakikipagsiksikan na sila kasi nga, ang daming mga obstruction doon. Tiniyak ni Secretary Dizon na nais silang makumpletong Unified Grand Central Station bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gayunpaman, kinakailangan munang magsagawa ng masusing pag-usuri sa naitayong istruktura upang matiyak na maayos pa ang kondisyon nito. Kasunod nito, bubuksan ng DOTR ang panibagong proseso para sa pagpili ng bagong kontratista na tatapos sa proyekto. Matatandang noong Pebrero 2019, iginawad ng DOTR ang kontrata para sa Area A ng proyekto sa halagang 2.78 billion pesos na may orihinal na completion date na Enero 2021. Samantala, pinawi ni Secretary Dizon ang pangamba ng publiko kaugnay ng status ng EDSA Busway sa gitna ng nakatakdang rehabilitasyon ng EDSA. Tiniyak niya na mananatili ang EDSA Busway para sa kapakanan ng mga commuter. Nilinaw din ang kalihim na hindi maaaring gawing 24/7 ang operasyon ng MRT3 habang isinasagawa ang rehabilitasyon sa EDSA dahil kailangang isaalang-alang ang regular na maintenance sa mga tren upang matiyak ang ligtas at maayos na biyahe ng mga pasahero. Princess, sa usapin naman na mga plakan ng sasakyan, tiniyak ni Secretary Dizon na matutuldukan na o magwawakas na ang backlog dito. Princess? Maraming salamat Bernard Ferrer ng PTV.